Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chin Rodriguez from Mesagali Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin na nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is the special gabay for the month of June 13 hanggang June 19 for the sign of Scorpio. So, Scorpio, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mahagilap. So, guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And guys, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig na guumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Scorpio. So let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Scorpio ang ating mahagilap? So eto na. Tuklasin na natin yan. So, there's the judgment. Oh, paalala. Oh, may paalala. So, there's something a wake of call or inner calling, no? Kung magigising ka sa katotohanan o may mga bagay na kailangan mong pakakatandaan. Additional messages with there's the Hierophant for a lesson learned. Matuto ka na, no? May mga bagay na nangyari sa'yo from the past na maaaring parang babala or paalala sa'yo na you need to pay attention from this. There's a Knight of Pentacles with the secure. Maging secure ka sa finances mo, no? Maging maingat ka sa mga bagay na pinaghirapan mo. There's the Hermit card with the soul searching and soul enlightenment. No? May mga bagay na maglilinaw sa about sa spiritual. And of course, there's a Knight of Cups with the fish fulfillment. So, magtadala to sa ng pagtupad sa mga pangarap mo. Oh my God. Additional messages. And of course, there's the Four of Survey Intuition and there's a rest. So, kailangan mo na pahinga dito, ha? And of course, there's a Two of Wands by choices. So, may mga bagay dito na parang you need to pay attention from this na kumaga kailangan mo nga pumili sa mga bagay-bagay o may mga bagay na dapat mo pagpilian. There's the Hierophant information for King of Swords. Stop the pattern, no? Kumbaga, be wise and be practical. So, and of course, sa mga decision na gagawin mo action. So, kung ayaw mo magdala sa ito ng lesson learned. No? Kung magdala sa ito ng something grip. No? A losses. And Knight of Pentacles represent the Four of Wands, so something is a celebration, homecoming. Oh my goodness, ang ganda. Maaaring magdadala sa itong kumbaga ng celebration, no? Dahil sa pagiging masinop or pagdating sa pagiging pag-alaga mo sa kung ano man yung pinaghirapan mo. So, let's see what is the Hermit card. So, this is the Nine of Wands for the silence. So, may mga bagay na kailangan tahimik ka. Kung may mga plano or may mga gagawin ka, kailangan maging tahimik ka. There's something, spiritual involvement. So, ibig sabihin, hindi mo alam kung sino yung mga taong lubos na kumbaga nag-enjoy, no, sa happiness na or success na natatamo mo. No? Hindi mo kasi alam kung sino yung totoo at hindi totoo sa paligid mo. The Knight of Cups represent the Fool card. So, there's a leap of faith, no? There's something, kumbaga, there's a new beginning, no? At maaaring magsisimula at panibagong eksena. So, let's see what is the Four of Swords. Represent the Wheel of Fortune. There's a good luck. Oh, my God. Turning to your favor. Maaaring gaganda na at papabor sa yung sitwasyon. Kaya parang hinuhulog na lahat ng mga bagay na gusto mong makuha. Ay! Kumbaga, there's a lot of, parang falling blessings like that, no? Parang, maaring uulanin ka na ng biyaya at uulanin ka na ng swerte. The Judgment across the Two of Wands represent the Ten of Wands. So, something obligation and burden, no? Marami ka mang bagay na kumbaga napaghirapan or na kumbaga sinakripisyo dito. And of course, sinasabi dito, kailangan mong bumili, no? Kung ano yung mga bagay na pangahawakan mo. Ganon. Kubig sabihin kung ano yung mga bagay na tutuunan mo ng pansin or yung mga bagay na kumbaga kailangan mong kumbaga, mag-focus, no, sa bagay na yon. So, let's see what is the Hierophant and the King of Swords. Represent what? The Empress card. A revert. Oh, renewal. So, kumbaga, maging wais ka sa bagong bagong bukas na tatahakin mo. Now, there's something blessing here. And the Knight of
Nine of Pentacles and of course the Four of Wands represent the King of Cups. So there's a devoted and supportive person. Itong tao na to, mahal na mahal ka at maaaring sinisecure ka, no? Kumbaga inaalagaan ka, pinapahalagahan ka. The Hermit card and of course the Knight of Wands represent the Chariot card. So this is the action, no? Kumbaga dito na darating na ang mga bagong eksena sa chapter mo or something sa horizon mo pagdating sa buhay mo, ganon. Kung magababaguhin ang eksena dito, maaaring unti-unti mo nang makuha at malasap yung mga bagay na gusto mong mata mo, makamit. The Nine of Cups and of course the Full card represent the Four of Pentacles, protect your energy, protect your power, saving money. No? Ito yung magsisimula sa'yo, para magdadala sa'yo ng new beginning. The Four of Sword and of course the Wheel of Fortune represent the Ace of Wands for a new beginning. Double clarification na talaga magkakaroon ka ng bagong simula dito. At maaaring sinasabi sa'yo dito, pangalagaan at proteksyonan mo yung mga bagay na pinaghirapan mo. So let's see what is the outcome. Ang ganda ha, in fairness. And because the Six of Swords with the transition, na makakaalis ka na sa situation. Unti-unti ka nang magiging kalmado at unti-unti mo nang matataha ka mga bagay na gusto mo mapuntahan, makuha. There's a Knight of Cups with an offer, proposal, engagement, and email and messages, no? Maraming matatanggap ka. Even na phone calls and the justice will be served, no? There's a good karma, no? Is waving. Talaga magkakaroon ng balance sa ito at justisya. Additional messages about dito sa career. About sa career mo, there's a Ten of Cups, no? Magiging masaya na ang about sa family mo. And of course, there's a Six of Cups with something, a friend, no? Of course, connected ang friend and of course, yung family pagdating sa career. And even your familiarity with something memories, no? There's a childhood na maaring pagdating sa business or sa trabaho, negosyo mo, parang mulat ka na sa mga ganong sistema. And of course, there's a Six of Pentacles na magtutuloy-tuloy na about sa finances. Yun nga, di ba? There's a receiving something by the universe. Na unti-unti mo na matatanggap yung mga bagay na pinaghirapan mo. Additional messages about sa love life. There's a Two of Pentacles with a balance. Magiging balance ka pagdating sa love life with the Ace of Swords. Magkakaroon dito ng mental clarity, no? Kung matatauhan ka, maliliwanagan ka, lahat ng mga bagay na maaring lilinisin sa hanay mo. Additional messages about sa health. So this is the Seven of Pentacles with a harvest time, no? Kumbaga, there's a Seven of Wands, you are being protected. So pagdating sa health mo, maaring kumbaga gaganda na ang takbo ng pakiramdam mo dahil pinrotection at pinangalagaan mo yung sarili mo, na wala yung anxieties, na wala yung stress mo, kasi kumbaga connected ang health and of course career mo, no? And love life mo. Kumbaga, ibig sabihin ko, ano yung mga bagay na yan, kumbaga, nag-set ka dyan ng boundaries. Kaya, kumbaga, nagkaroon ng harvest time dahil, kumbaga, minahal mo yung bagay na to, nagprotekta ka dito sa pagmamahal, sa love life, pinalagaan mo. So, what is the consequences? No, pagdating dito sa love life mo, no? Ibig sabihin, gaganda na yung pakiramdam mo kasi, kumbaga, binigay mo yung best mo, no? Itong tao na to, sinuport at minahal ka, whoever you are, no? And kasi sinasabi na pagdating sa career mo, na maaaring yung kung ano yung mga bagay na ininvest mo dyan, kung ano yung mga bagay na pinagpaguran mo, maaaring magkaroon na ng paying off, no? Ganun siya, kumbaga, there's a balance here, ha? So, let's see what is additional messages for magical fairy messages. For magical fairy messages represent what? For magical fairy messages represent what? Let go. Na may mga bagay na kailangan mo i-let go. May mga bagay na kailangan mo pakawalan, bitawan. There's something patient, please. Kailangan mo habaan ng pasensya mo dito, maging kalmado. Kasi may mga bagay dyan na, kung ano man yung nihingi mo mangyari, ay mangyayari yan. May mga bagay na kailangan mo munang unahin. May mga bagay na kailangan mo munang gawin. No, habaan ng pasensya. So, kumbaga, there's a perfect timing talaga yung mga bagay na mangyayari sa buhay mo. Kumbaga, kung yan bagay na hindi pa para doon, kumbaga, antayin mo yung mga bagay o signos na makukuha mo yung bagay na yon. For synchronicities, let's see. With the gratitude, no? Be thankful sa kung ano man ang meron ka ngayon. And of course, there's the artist. So, ibig sabihin dito, pagagandahin ng takbo na eksena mo or gandahan mo yung kwento ng buhay mo. Or there's something drama or artist. No, maaaring magkakaroon ng mga artista kineso dito. Charis. Kumbaga, kailangan kumbaga, maging handa ka, no? Sa mga bagay o posibilidad na mangyayari dito.
Or baka maging artista ka, tiyo. Charis. So, maaaring, kumbaga, center of the eye ka ng mga tao ngayon. Charis. Let's see what is the yin and yang oracle card. And there's a guilt and sabotage. Now, marami nagagalit, marami nainis sa'yo. There's a something sabotage here na sumasabotahe sa'yo. And because there's a vanity and ego. Now, alisin mo yung something Friday dito, ha? Sabi ko na there's a drama here. And because there is a something by breakthrough. Magtatagumpay ka at the end of the time. So, let's see additional messages for Archangel Michael, messages for you. For Archangel Michael, messages for you. Let's see. And there is a guarded and protected. So see, pinapangalagaan, pinoproteksyonan ka ng ating mga gabay. So, laban lang. At sinasabi dito, this situation is already resolved. So, some of you guys, sa solusyonan ng mga problema pinagdadaanan nyo, may mga bagay o solution ka sa buhay mo, but sinasabi dito, kumapit ka kasi unti-unti na yan masusolusyonan o matatapos. So, let's see what is an angel's messages with the angel's answer. Within the next few months, sa mga susunod na linggo, marami magaganap na pagbabago. There's a forgiveness, no? Kumbaga, unti-unti nang hihilom, no? Yung mga sugat na nakaraan. And there's a within the next few weeks, sa mga susunod din na linggo, may mga gaganap din. Maraming ganap, guys, ha? Sa mga ngayong linggo at sa susunod na buwan. Okay. So, let's see what is the chakra messages. Perfections. Now, may mga bagay na unti-unti mo na mape-perfect. Ay, ganda. Kung unti-unti mo na mapagtatagumpayan o unti-unti mo na maiaayos, no? And there's a gossip. Mag-ingat ka, maraming marites, maraming chismosa sa paligid mo. Additional messages with the Romance Angels. Pagdating sa Romance Angels, represent what? Pagdating sa Romance Angels, represent what? Release your ex, no? Kailangan pakawalan yung ex mo. Or may mga bagay na kailangan mong kalimutan, no? And there is a requited love, no? Something na, there's an excess here na kailangan mo na pakawalan, bitawan, no? There's a something enough, not enough attractions, no? The two of you, pagdating sa relasyon, na parang nawala ng gana, kumbaga wala ng feeling sa isa't isa, or something na parang hindi na nila hinaharap yung sarili, yung isa't isa, kailangan mo na pakawalan yung ex mo. Magtantan ka. Huwag mong pilitin na bumalik yung ex mo. Ganon. For Romance Angels, represent what? For Monsology, a personal issue reaches resolution. No, yung mga personal na problema ay mga masusolusyonan na. And emotional running high. So, magiging emotional ka dito. Crying ka dito, guys. So, let's see what is the energy. What is the energy represent? Indecision. May mga bagay na nahihirapan ka mag-desisyon. And of course, there's a patient, no? Kailangan mo talaga habaan ng pasensya mo. Time will come, no? Darating yung oras na yun, darating yung araw na yun, darating yung panahon na yun. And there's a man holding a coin. If you are a woman, yung person may mahawak ng finances. If you're a man, no? Maaaring ikaw yung may hawak ng finances. And there's an angel of balance. So, kailangan mo maging balance, Or binibigyan ka ng ating anghel para maging balance, no? Para maging kalmado. Additional messages for angel spirit. And there's a self-esteem, no? Kailangan mong lakasan mo ang loob mo dito, no? Lakasan mo ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Parang napapanghinaan ka ng loob. There's a service, no? You will be also a public servant or maaaring services sa trabaho mo or maaaring nahihiya ka sa mga bagay na ginagawa mo, no? Tuloy-tuloy mo lang yan. Maaring yung business mo, maaring nagnenegosyo ka sa labas, no? There's a direct timing. So, see, I told you, this is the perfect timing, step by step. And there's a choices, no? May mga bagay na, kumbaga, dapat mong pagpilian, dapat mong piliin, no? Maging masaya at maging handa, no? Sa mga bagay na hinaharap-harap mo ngayon. Kinakaharap mo. So, let's see what is additional messages. And there's a counseling. So, kumbaga, makinig ka sa something advices, no? Dito. And there's a builder na parang pinapalakas ka or pinapatibay ka ng ating mga gabay dito. Sa lahat ng mga napagdaanan mo, naranasan mo, hinuhubog ka, no? Sa mga bagay na yan. Para maging malakas, maging matibay, para sa mga susunod na eksena, hindi ka kagad matitibag, no?
And because your life is a canvas of something artist, no? Kumbaga, you are being also creative, no? Kailangan pagandahin mo, ayusin mo yung ganda ng takbo ng buhay mo, kumbaga yung mga kakayanan ka or kaalaman ka, no? Sa mga bagay-bagay, i-enhance mo, no? Archangel Raphael messages for improving health, na mag-improve na rin yung health mo. Nagaganda na raw ang iyong kalusugan. For Jesus loving quote said, ano sabi ni Jesus loving quotes? My Father give you the true bread from the heaven. So see, ang ating Panginoon, hindi yan iyahain sa yung bagay na yan kung alam niyang hindi ka dyan mabubusog. So ibig sabihin, hindi yan ibibigay ng ating Panginoon kung hindi ka lalakas, kung wala kang matututunan at wala kang malalaman sa bagay na yan, no? So let's see what is the angel's number. Angel's number represent what? 3333 for support. Sinusuportahan ka ng ating angel spirit dito na ating mga gabay, and also to your family also. Seeing the angel's number 333 is a sign that is a time to focus inwards, work on your skills, discover your talent, and use your imagination, unleash your inner artist. Doing so will boost your self-esteem and sense of competence, no? It doesn't wonders for your sense of purpose and contributes to your community. See, I told you, sabi ko na may kakayan at katangian ka. Ikaw yung gagawa ng ikagaganda ng eksena mo. Ikaw yung gagawa ng ipagbabago ng buhay mo. So, kung may kakayanan ka, katangian ka, kaalaman ka, pagyabungin mo yan. Ibig sabihin, i-enhance mo, practicein mo, alamin mo kung paano mo papalawakin at papalakihin ang kaalaman mo sa bagay na yon, kung paano mo matututunan pa lalo yung bagay na yon. Kumbaga, kailangan handa kang matutunan lahat ng bagay at madiskubre yung mga bagay na katangian na alam mo kung paano papalawigin at palalakihin ang kaalaman na yon. Additional messages for the messages of life. So, messages of life for, I discover who I am. See, I told you, pinapakita dito ng ating Panginoon na marami ka pang madidiscover. Kaya pala sinasabi dito, kumbaga, dito pala sa unang chart na parang paalala sa'yo na kailangan mong piliin yung mga bagay na alam mo kung paano ka mag-grow and mag-karoon ng expansion. Obligation, responsibility mo na malaman kung paano mo papalakihin at papalawigin ang kaalaman mo. Ooh, I discover who I am. Sinasabi dito today, I discover the riches that lie within me. I acknowledge my true self. I see myself as a unlimited being and marvel in the beauty of my life. I recognize the wealth of possibilities available to me as a being of light. As I learn who I am, I recognize the divine with me. Alam mo, sa sarili mo nakasama mo ang Panginoon sa lahat ng tatahakin mo landas, no? There's a step by step. Marami kang mararanasan, marami kang mararamdaman, marami kang mapagtatagumpayan, pero may mga tao talaga na lubos mong malalaman kung sino yung kakampi mo at sino yung kalaban mo. So, may mga tao dyan na susuportahan ka, gagabayan ka, tutulungan ka para maabot yung mga pangarap mo. Pero may mga tao dyan, hihilahin ka pababa. Kaya may mga taong kumbaga kasama sa buhay mo para linisin din at alisin sa hanay mo. Para matutunan lahat ng mga bagay, lahat ng aspeto na dapat mong matutunan, hinuhubog ka at pinalalakas ka bilang isang mandirigma at bilang isang comforter din, no, ng ating mga gabay, no? Kumbaga, ikaw yung magtuturo din sa mga tao sa paligid mo at may mission ka, no? May mission ka dito na para matutunan din at para magbigay kaalaman din sa ibang tao, no? Hindi para lang sa sarili mo. May purpose 'yan, no? Kaya 'yan ibinibigay sa iyo kasi nagtitiwalaan po ang may kapal na 'yan binigay sa iyong kakayanan at binigay sa iyong kaalaman ay maglalawig sa iyo patungo sa tagumpay. So guys, this is a weekly gabay. This is a special gabay for the month of June 13 hanggang June 19 for the sign of Scorpio. So, Scorpio, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updated. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!